Andito ako ngayon sa Kaguluan. Dito si mama na admit kasi kanina umalis ako ng 1 o'clock, nataranta ako kasi may pag-message na sa akin. Ang daming message, galing ako na malengke na pagod. Sabi ni mama sa message, may nag-type yung nagbantay na pagod na daw siya, gusto na niya talaga akong pumunta dito. Ayan, nandito ako ngayon sa grabe, ako lang. Ayoko sana talagang magbiyaheng mag-isa nakamotor. Pero wala hindi ko pwedeng isama si Ria at ayoko nang magsara yung yung tindahan. At saka si Shanley din, andun sila. Dalawa. 1 to 1? Saan? Nakabalo ng Dr. Ann? Yan maging sipon mo, bitang murag sticky kaya ba, hindi niya makaya ikuan. Ma, ay nagkuan ba? Muli tagutuan ha? Oo. Promise, di namin away. Di na ka ma-stress. Basta uli tagutuan. Excited ya, Shanley mo, uli tagutuan. Ano siya, yehey, mama is coming. Ha? Hala. 279 daw yung blood sugar ni mama. Pero kagabian, 380. ha? 380, tas kayo. 18 o 3. 3? 180. 380? O, Yung mama kasi ni mama, ganito din yung sakit niya. Kuburin yun, yung plema na dumikit na daw sa lungs Pag uwi ko kanina pamalengke, kakain na sana ako. Ang daming ito rin si Ann, tumawag rin siya. Kaya dumiretso na ako dito. Takot ko kaya kasi ako, yung parang magmumotor ako lang mag-isa, yung ang daming na sa isip ko, baka anong mangyari, baka may mga masasamang ganon. Pero nag-pray na lang talaga ako. Sabi ko hindi naman ako hayaan ni God. Okay ra hiloto na ko imong TL, dili ka kanang komportable ra ka, okay ra? Kani ba kanang hiloto na ko imong TL? Ganahan ka? Sige. Si mama, pag talaga makita niya ako, nagiging okay siya. Tinood, ma? Uli na kagutuan. So pagpayo na lagi, magpagaling ka na para uwi na sa butuan. Sabi nito kasi nga na siya, naguluhan na siya kasi tawag siya sa akin, tawag siya kay Werman, kay CK. Tapos gusto kasi talaga niya may andito kami. nahirapan ako, wala pa yan eh. Mabaliw ako. Saan ba ako pupunta? Anong sabi mo, Ann? Na okay lang basta masave buhay niya. Sabi ko sa kanya, Wala kang pakialam. Sabi nito sa doktor na, sabi pa nga ng anak niya bakit dito ko dinala, wala akong pakialam, kahit yung taxi, gusto na, paliparin na nga yung papunta Sabi dito. kasi ni CK na ba't mo naman dyan dinala si mama sa private hospital? Sabi niya, wala na daw siya, hindi na siya makapili kung anong hospital at nataranta na siya, dito lang ang pinakamalapit. Ganun na, hindi ko makataranta na, ganun na. Alam mo yung taxi, wala siya tagal stigil sa kapapipip, yung alam mo yung mga... Sa amin kasi talagaan, malapit lang yung provincial hospital. As in, 1 lang, 5 minutes drive. Ayun lang, sa amin ang layo naman. Sabi ko nga doon, wala akong pakialam doon kung
gaano ka man, basta masip lang. Eh, ngayon na-plaster na siya, Oo. naisip ko tuloy, saka ako nakapag-isip ko, mahal-mahal pala dito. Lalayas na naman sana ko. Sabi niya, Sabi "Papa, nga lalayas." niya sa akin, ito si Ann. Sabi niya parang gusto ko nang lumayas. Sabi, Lumabas ako. Binilan ko sila ng ano. Jollibee. Gusto kasi yan ni Mama ng ano, burger. Tsaka yung nagbantay rin na pamangkin ko. Umulan pa kanina. Kumain rin ako kasi sumakit na yung ulo ko sa gutom. Okay ra sa imo ang burger? Walay gibawal? Kaya, Di ba kaya basig makasamot og ubo? Itong binili ko kay Mama, patty lang to at saka bread, walang dressing, yung mayonnaise at saka cheese. Ayaw niya kasi nun. Natawa ako kasi sabi ko, pabili ng yung Lola Basyang. Sabi ng pharmacy, wala kami nun. Medyo galit pa siya. Sabi ko, ano yung parang yung malamig dito ba para sa ano? Hindi ko pa alam na para pala sa ubo yan, ma. Akala ko din, pang ano lang yung parang haplas ba? Anong tawag niyan? Parang ipikaset. Akala ko ganon. Sabi ko, ano nga, itong pang ano daw dito. Sabi niya, wala nga kaming lulabas siyang. Naalala ko yung lulabas siya. Movie pala yun dati. Di medyo mataray pa yung babae nung pinagtanungan ko. Naisip tinawagan ko naman yun si Ann, yung nag-aalaga kay Mama ba. Hindi naman nasagot. Isip nung pagdating ko sa cashier, kasi namili din ako ng hand wash, at saka alcohol, saka para kay Mama na petroleum jelly. Sabi ko doon sa cashier, yung may kayo, yung parang basta something may lola. Sabi niya, yung para sa ubo ba, ma'am? Sabi ko, hindi ko nga alam kasi sabi lang sa akin, iinumin yun eh. Sabi ko, hindi, pang lang. Lola Remedios man, no? Papiang ka, magpamusgan ka. okay. ng madaling araw. Naawa na ako kay Mama. Hindi siya nakakatulog ng maayos. Naglagay ako ng bedsheet kasi yung kanina nabasa na. Okay na? Oh. Buti nakatulog na rin si Mama. Magsi 6 o'clock a.m. Tsaka pa siya nakatulog. Kanina kasi mga 1 oras pala nakatulog siya. Mga 1 oras siya nakatulog kanina. Tapos nakabalik na naman siya ng tulog. Ngayon na 6. Nahirapan kasi siyang matulog dahil nahirapan siyang huminga. Pero si Bisaya, wala talagang tulog. Natatakot ako baka baka mahirapan siyang huminga o magubo siya na hindi ako magising. Kaya pinipilit ko yung mata ko na nakadilat. Nahirapan na namang huminga si Mama, walang tulog. Kasi tinanong ko kung bakit ganito na nahirapan siya, naka-oxygen na naman siya.
kagaya nito, naka rin, nebulizer. Sabi nila, kasi din yung nagkasabay ba yung asthma niya, sa heart din niya, saka yung plema din niya, yung dumidikit na nga. Buti naman si Shanley, tumawag ako kagabi mga 10 yata yun. Natulog na. Tinanong ko nga si Rhea na nag-cellphone ba siya? Saglit lang daw at natulog na. Wow. Naano ko naman kasi akala ko pag wala ako doon magpapaano ng cellphone. Sinabihan ko kasi yon na Shanley, you know already what to do. Yung cellphone, hindi ka palaging nagsi-cellphone. Yung yung schedule mo, sundin mo pa rin yon kahit wala ako. Saka sa pagkain niya, minomonitor ko naman kung kumain na sila dalawa nila. Yun nga lang, kahapon, balak ko sana na bumili ng yung chicken na para maluto ni Rhea or isda or beef o gulay-gulay. Kaso sa kamamadali ko kahapon talaga. Hindi na ako nakabili. Kaya ngayon yun sila na dilata. Dilata lang talaga ang makakain nila at itlog. Ganun lang. Lang. May dumating na harik. Tungarag ikagkalit. Mating. Hindi niya alam na nandito ako eh. Dumating rin pala siya. Kiss ma, kiss. Why kiss sa palanggang anak. Favorite son. Kiss ba? Kiss na yun. Nga diyan mo kiss sa favorite son. Biglang sumulpot. Galing pa yan siya ng ng Cebu. Inuupuan ni Mama. Hindi nun alam ng kapatid ko na nandito ako. Hindi ko rin alam na pupunta siya. May pinapatawag pala siya sa akin na kaibigan niya na papuntahin ako. Kaso sa dami ngang miss call ko kapon, hindi ko napansin yung sa tawag ng kaibigan niya na sinabi pala niya doon na tawagan mo si Worley para sabihin to sitwasyon ni Mama at papuntahin daw ako dito. Kaya nagulat din yun nung makita ako na nandito ako. Sakit ma, sakit? Ayaw ka ibang kamaling mampilunod. Dili lagi. Sabi ni Mama, wala daw makakahigit sa pag-alaga ko sa kanya dati. Heart to heart talk na kami ng kapatid ko na favorite ni Mama. Usap na kami ng masinsinan, hindi na sigawan. Sabi nga ni Mama na wala naman daw siyang question sa pag-alaga ko sa kanya noon. Kaso nga lang yung bunganga ko nga daw. Pero sabi niya na realize talaga niya kung ako mag-alaga sa kanya kaysa compare sa iba. Eh sabi ko, syempre anak mo ako eh. Na nag-alaga ako dahil mahal kita. Ngayon naman itong kapatid ko, sabi niya sa akin nga na-realize nga din daw niya na nasa akin si Mama. Wala silang iniisip dahil alam nila nandyan si Mama sa akin. So sabi niya, nangako siya na ngayon daw, magbibigay daw talaga siya. Sabi ko, anong katibayan ko? Paano ko masiguro na magbigay ka nga? So ang sabi niya, ikaw ang kumuha doon. Nausap na daw niya na
bigyan ako monthly. Siya ang magbibigay, yung tagapagsahod ng 2,000. Overdraft na daw yung si Werman kasi pangalan ng kapatid ko. Saman ma? Butas na rin yun. Oh. Siya, alam mo yung kapatid mo, overdraft na rin yan. Malaki na ang cash advance kasi yun nga, na-realize ng itong si Werman na nung si mama wala na sa akin, magastos talaga kasi nagbibigay pa sila ng sahod sa nag-alaga, bigay pa sila ng pagkain, minsan pa basta sabi niya ang gastos compare nung yung sa akin na nasa akin si mama. O at least talaga na-realize nila. So yun na, yun lang sabi ni Werman na yun lang ang mga kaya niyang 2,000 at klaro na yun. Yun nga, tumawag din naman yung secretary sa akin na siya na nga daw yung magbigay ng 2K sa akin. So at least ngayon, pag sa akin si mama titira na, wala nang stress kasi nagalit lang naman talaga ako dati pagtatawag ako na wala, naka-off, blinak ako. So kalimutan na natin yon, past is past nga naman. So ang importante ngayon, ang iniisip namin si mama, paliguan namin siya ng pagmamahal. Unya ma, happy ka na talaga na nagkasundo na kami ni Werman? Happy na kayo. Mura na yung ipangayo sa inyo. Nga magduharagon mo. Sabi niya yan talaga ang hinihiling niya na magkaayos kami kasi dalawa lang daw kaming magkapatid. Sana hindi lang to ngayon. Sana magpahanggang libing. So ngayon, happy na rin si Bisaya kasi dahil din sa inyo, isa na kayo sa nakapagpa sa akin, yung enlighten ba na kalimutan na ang nakaraan. Tsaka inisip ko rin, normal na talaga na nagkakadiferensya yung pamilya at ang importante ngayon na si mama. Kasi para naman sa akin, yung nanay natin, kung may pagkukulang man yung ating mga magulang, lalo na yung nanay, hindi pa rin mababayaran yung mga pag-alaga nila sa atin, yung pag-aaruga, hindi na babayaran. So, para sa akin, oo, inaamin ko, sinabi ko naman sa inyo, galit talaga ako kay mama, pero kahit nasa galit na yon, sa likod ng galit na yon, may pagmamahal pa rin talaga ako. Mali ko man na tiniis ko si mama, pero minsan kailangan din para rin ma-realize din nila kung ano rin yung pagkukulang nila. 'Di ba? Kasi kung hindi nangyari itong lahat, wala, parang wala lang. So, ang lahat talaga may dahilan. We need, realization na may mangyayari para makapag-realize tayo. Ako din naman, may realization din ako na kahit na anong mangyari, ang nanay ay nanay. At kahit pa noon, di ba, sinabi ko sa inyo na iniwan ko nga doon si Shanfar sa India dahil kay mama. Sa pagmamahal kong yon, nagkakadiferensya pa rin kami. It's normal. Ganon talaga. So, ang importante ngayon na si mama, happy na siya. Walang plastic, ma? Wala eh. Ha? Oh. Pinagbawalan talaga siya munang magsalita. Naguluhan na rin ako. Ayaw na ni mama uminom ng gamot.
Kasi sabi niya, pagkarami-rami naman kasi yung mga gamot niya, as in, sobrang dami. More than 10, 12 na gamot iniinom niya. 3 times a day pa. Okay man, tumanak ko na yan. Tsaka, sabi niya, ang daming iniinom ng gamot. Wala naman, nag-worse naman. Hindi naman daw siya gumagaling. At least man lang yung may parang improvement. Wala naman daw. Oo nga. Kasi nga, nung unang araw daw niya, pangalawa, okay pa daw siya noon. Ngayon daw, na may mga iniinom na siyang gamot, naging worse na. So, hindi ko na rin alam kung ano ang sabihin ko sa kanya. Umayaw na siya. Ayaw na niyang uminom ng gamot. Kung tanang itong mga nurse, ankaw, inunin mo nga, di naman siya mainom og tambal. Ayun na nagyari. Ha? Di ba kamay nang kay kinahanglan man na inom mo kay pila man nakabuo. Di man pwede good ma, nga dili na nimo pang imnon ma. Kung dili na ka mo inom, di mo out na ta. Yung doktor pa nila, first time ko, ilang beses na yan si mama na admit, di ba? First time na nagra-round yung doktor nila, ngayon na, magsi 7 PM na. Wala pa rin. Sabi nila, meron nga, nag-round na daw, pero kanina pa yun. Gusto ko na ngang sabihin sa doktor na ano nga, parang wala namang improvement kay mama. At saka, isasuggest ko sana or itatanong ko kung may other way na yung phlegm niya makuha. Kasi yun talaga naman lang ang problema niya yung phlegm niya. Yun ang nakakabara sa kanya, yun umuubo siya, hindi siya nakakahinga. So, may ako, kaibigan na nurse na nagsabi sa akin na bakit daw hindi ko ipasuction. Hindi ko naman alam yun. Parang yan nga yata yun. Yung kukunin daw yung mga plema ba. Kasi ganitong mga may edad na, mga matanda na nahirapan na daw talaga sila mag-spit ng phlegm. So, yun ang gusto kong itanong sana sa doktor. Kung anong option, kung ano pang other way. Ikaso, hanggang ngayon, wala pa nga. Naawa na talaga ako kay mama. Ha? Paon daw siya. Nasusuka pa siya. Kanina, yung gamot, dinuduwal na niya. Hindi na. Ako rin, hinang-hina na. Kasi pareho kami kagabi. From mula nung dumating ako ng 5 PM dito, hanggang ngayon, walang tulog. Sino ba namang hindi manghihina niya? Ang dami niyang gamot na iniinom. At saka yung pagkain niya, kunti lang nakakain niya. Kasi wala nga siyang appetite. Dahil siguro sa mga gamot na iniinom niya. Ang gulo. Naguluhan ako. Hindi ko alam. Hindi na rin ako makapag-isip kung anong dapat gawin. Kasi nga, nanghihina na rin si Bisaya. Hindi na rin gumagana yung utak. Ayan, binigyan si mama nitong kalimutan ko anong pangalan. Basta, ayan o pa. Ibabiyahe nga sana namin siya bukas. Sabi ko sa doktor, kasi doon na lang siya sa Butuan. Kaso sabi ng doktor, hindi siya pwede magbiyahe. As in, sa kalagayan niya, hindi pwede. Kaya, wala kaming magawa, hindi talaga pwede.